Isang mapagpalang araw naman muli at maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel mga ka-adventure. Panibagong araw, panibagong adventure na naman po tayo. At samahan niyo po ako sa ating adventure at buong kaganapan po na ating ginawa. Sa kabila ng ilang araw po hindi tayo nakapag-upload. At ito na po ang lahat ng kaganapan na ating nagawa mga ka-adventure. At sumama tayo sa spear fishing competition na kasamang iba't ibang mga espiro. At ito yung pamana namin ni Papa. So samahan niyo po ako sa ating mga adventure na gagawin sa araw na ito. So what are you waiting for mga ka-adventure? Let's go! So pabalik-balik na po pala ako ng Coron mga ka-adventure at 2 araw na lang tayo dito sa isla kaya sinamantala na nating mamana, and ang ating spot today ay sa Kanyugan at doon tayo mamamana. So kasama ko po ulit si Papa mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw naman muli sa ating lahat mga ka-adventure. And magandang umaga po. At ito, panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. At syempre, ganun pa rin, mamamana na naman tayo today mga ka-adventure. Ayan, sinasamantala lang natin yung pagkakataon dahil kapag bumalik tayo sa Coron, mabibisi na naman tayo. So kasama ko today pala mga ka-adventure si Papa. Yon, dalawa na naman kami sa araw na ito. At ayos dahil may kasama tayong mamana. So ang spot natin for today's video ay doon tayo sa Kanyugan mga ka-adventure. Ayan, bali nagsagwan lang kami ngayon. At ito kasi medyo maganagantay, magangan. And hindi na tayo naglangoy ngayon mga ka-adventure. Doon kami mag-start, magpapapabor kami sa amihan kasi ang lakas ng hangin ngayon mga ka-adventure. Kubli kasi ito dito. Kaya ako napapansin nyo medyo kalmado lang, pero sa likod yan malakas. Ayan, 14-15 o 14-15 knots ang lakas ng hangin ngayon. Mabuti na lang medyo kubli dito kaya kalma. At ito, makapagpamana tayo. So ayun mga ka-adventure, tignan lang natin kung ano yung kaloob ng Diyos sa araw sa pamamana natin na ito. So abang-abang na lang, and maraming salamat sa inyo lahat mga ka-adventure sa patuloy na suporta at palaging panonood sa ating mga simpleng adventure na ginagawa. So abang-abang na lang at naway maging success ang adventure natin sa araw na ito. So what are you waiting for? Yan, let's go mga ka-adventure. At ayun, after natin magbiyahe ng 15 minutes mga ka-adventure ay nandito na tayo sa Kanyugan at ito yung spot na pagpapanaan natin today. So after natin makapag-setup ay syempre dive na mga ka-adventure. Ayan, mamamana tayo ng pwede nating madala sa Coron at may sobra ay try natin magbenta sa araw na ito. So pamasahin na rin natin mga ka-adventure dahil 200 po yung pamasahin na nagagastos natin kapag one way lang. And so matapos nating makapag prepare ay ito na, load na agad din ng pana. At syempre gaya ng ginagawa natin ay nag-warm up muna tayo dito lang sa mababaw na parte. So once again po ay maraming salamat po sa inyo lahat mga ka-adventure sa patuloy na suporta at paging panunod sa ating mga simpleng adventure na ginagawa. At salamat po sa lahat ng mga solid natin dyan at sa mga silent viewers, maging sa ating mga OFW dyan ay maraming salamat po. And gusto ko lang po i-shoutout yung nag-sponsor sa atin ng pana at makina. And shoutout po kay Ma'am May Austigio at kay ate na nagbigay sa atin ng makina at sa bagong suit. At sa lahat po ng sumusuporta sa atin, kay Ma'am Cord Jubilar and Sir Echero, kay Ma'am Maita Purino, kay Ma'am Sara and Ma'am Risa Antonio, kay Diggs Tamsi, Ma'am Toronto, Canada. At sa mga hindi ko po nabanggit ay shoutout po sa inyo lahat mga ka-adventure. Gawa ng yung iba po ay nakakalimutan ko na rin, pero ganun pa man. Na-appreciate ko po lahat ng mga comment nyo dyan at nababasa ko po yan lahat. So yun, maraming salamat po sa inyo at naway ingatan tayo palagi ng Diyos. So dito mga ka-adventure, after natin makapag-warm up ay dumiretso agad ako dito sa bahura ng Kanyugan. So ang bahura na ito mga ka-adventure ay sobrang daming bait fish. Ang problema lang ay hindi natin natataunan na merong mga malalaking isda, kaya
dito pumili sana ako ng dalagang bukid. Ayan, mga malalaki na rin ito mga ka-adventure, pwede na rin sana pangdaing, kaya lang hindi tayo pinalad na makatira sa mga dalagang bukid na ito. So sayang. And pasensya na pala kayo mga ka-adventure kung ganito yung boses natin. So may sipon na naman tayo at may trangkaso, kaya medyo pumapalya yung boses natin. So pagpasensyahan nyo na mga ka-adventure. And after natin mag-unang drop, ito, bumalik ulit tayo mga ka-adventure at talagang inaantay natin na mayroong lumapit dahil nakaka-amaze talaga itong weight fish na kumakalat or umiikot dito sa atin, kaya nagbabaka sakali rin tayo. So medyo marami pa rin talaga yung isda dito sa spot natin mga ka-adventure, kahit papaano. Hindi katulad sa ibang lugar yung spot natin na as in kahit yung mga itim na palata ay pahirapan na. So kahit papaano medyo mayaman pa rin talaga sa yamang dagat itong area na pinapamanaan natin. Kaya nga lang natataunan lang na namamana tayo na hindi natin natsyatsambahan na may malalaki, kaya hindi tayo nakakapana dito ng malalaki. Pero I hope so na kapag namana tayo ay makatsamba rin tayo ng malaki. So abang-abangan na natin. Ang hirap mamili mga ka-adventure ng ganitong isda dahil sunod-sunod sila at kung alin titirahin mo na bago pa tumatalikod, kaya hindi ulit tayo nakatira nito mga ka-adventure. So let's proceed na lang sa ating panibagong target at nag-ambush lang tayo dito mga ka-adventure around 7 meters to 8 meters at dito tayo nagtambay. So dito muna tayo nagpahimasmas dahil medyo natagalan talaga tayo doon sa bahura na kung saan nagtambay din tayo ng matagal-tagal. So dito pagdapa ko mga ka-adventure, nag-fish ko lang tayo at hindi pa nga tumagal, may lumapit na sa atin na snapper at saging-saging po ang tawag namin dito. So goods na ito pang sinigang, kaya pinitas na natin mga ka-adventure. 1 kilohin na rin ito. Ayan o, grabe, lumapit talaga at matindi yung curiosity niya. Boom, sapol mga ka-adventure. Hindi na masyado nakapalag dahil bandang pa nga yung tama niya at talagang malaki yung chance na makukuha natin ito dahil matigas yung bandang panga na parte ng isdang ito. Ayos. So ito na ang ating buhay na mano sa araw na ito, snapper mga ka-adventure. At pagkatapos natin ma-secure yung unang huli natin ay nakita ko si Papa na dito parang may pinapana mga ka-adventure. Ay medyo malalim na itong binababa niya at iba talaga kapag bangkila na sa dagat. Ayan, grabe, lalim din talaga sumisid ni Master mga ka-adventure. Siya rin yung humasa sa atin at yung gamit niya na pansisid ay yapak-yapak lang mga ka-adventure, pero grabe talaga, halimaw din. So dito nag-drop lang tayo around 12 meters mga ka-adventure at dito dumapa tayo sa batuhan at may nakita tayong malapad na surahan mga ka-adventure. Estimated ko dito hindi na ito magbaba sa 2 kilo dahil sobrang lapad na. Ang problema lang, nabulabog na malalaking parrot fish. Kung aling titirahin ko na sana mga ka-adventure, biglang nakagulat. Napakasayang, ang ihaw na sana. So isa rin sa mga case na pinagmumulan ng disgrasya mga ka-adventure yung mga ganitong sitwasyon na nangyayari sa akin.
unang-una hindi pa ako nakaka-recover ng maayos at ito may sumalubong sa atin na malalaking barakuda. Nasa 10 kilos na bawat isa nito. Ang lalaki na talaga, kaya lang gaya nga ng sabi ko mga ka-adventure, kapag kulang ka sa hangin ay huwag mo nang pilitin. Gaya rin ng tangigi na ito mga ka-adventure, sobrang laki nito, kaya lang hindi siguro kaloob para sa atin, hindi tumagos yung flapper. Ayan, oh, grabe talaga yung araw na ito mga ka-adventure. Hindi talaga tayo pinagkalooban ng malalaking isda. At yung tangigi na nakita natin, magkasunuran yun sila ng barakuda. So pagkakita ko sa barakuda, wala pang 1 minute, biglang sumulpot sa atin yung tangigi, kaya hindi tayo nakarecover na maayos at hindi natin napana o nalapitan yung tangigi na yun. So hindi siguro talaga kaloob, kaya bawi na lang tayo sa susunod kung loloobin ng Diyos na may pagkakataon na makapagpamana tayo. So wala talaga, move on na lang at hanap na lang ng panibagong target. So at dahil hindi natin nakuha yung tangigi mga ka-adventure, ito na lang, may nakita tayong lapu-lapu. So sayang pa rin ito, pampalubag loob na lang sa dalawang isda na hindi natin nakuha na malalaki. So dito mga ka-adventure, medyo maamo siya at hindi agad natin tinira dahil nakadikit sa bato, baka may stuck yung shop natin, kaya dumistansya tayo. At ayun, ang ganda ng patama natin na spine shot mga ka-adventure or stone shot, hindi na nakagalaw. So ito na po ang ating ikalawang nahuling isda sa araw na ito. At pagka maya-maya lang mga ka-adventure, pumunta ako kay Papa at ito, napansin ko na nakapana pala siya ng malaking green job fish. You know, iba ka talaga master. Ayos. At ito, sinicure ko na kagad yung nahuli niya dahil medyo napahila yung capper niya at bumuka. Pero sa loob na ng laman ng green job fish, kaya naniguro na ako at sinikan shot ko na. So ayos, ang ganda ng buhay na mano niya. Green job fish agad. Sana all. After natin mag-rescue sa nahuli na isda ni Papa mga ka-adventure, ay binisita ko itong bahayan ng ilak na lagi nating napapanaan. At nung nagtatarget na sana tayo ng ilak mga ka-adventure, mayroong tatlong malalaking putian na lumapit sa atin. Ayun, sayang hindi natin nakalabitan at medyo nagmamadali, parang may appointment siguro yun. So hindi naman natin natira. Sayang talaga mga ka-adventure, ang lalaki at ang dami ng isda na nakita natin na malalaki sa araw nito, kaya lang hindi talaga nagpapakuha, pambihira. So sinilip ko rin sana itong bato na kung saan din natin sila napapana kapag hindi tayo nakakatira sa taas, kaya lang wala tayong flashlight mga ka-adventure. At yung ilak na dyan sa ilalim ang dami, kaya lang hindi ko nababanagan dahil medyo malabo sa loob at medyo madilim, kaya hindi na natin tinira mga ka-adventure. Hindi na tayo nangahas. After natin ma-rescue si Papa mga ka-adventure sa nahuli niya na isda, ay eto, pauwi na tayo at nakasalubong pa tayo ng 2 pirasong lapu-lapu at pinili agad natin syempre yung malaki. Dito mga ka-adventure, umabante na ako at inunahan ko na yung malaking lapu-lapu na ito. Good size na rin ito, nasa 700 grams. At nung pagtalikod niya, pinahabulan ko lang mga ka-adventure. Yun, no, tinamaan naman siya, na-headshot nga lang sa buntot. So dito paangat na tayo mga ka-adventure at dinadahan-dahan natin siya dahil sobrang late lang ng balat na
kumakapit-kapit sa flapper natin at dinadahan-dahan natin siya. Kaya lang ito nga, sa sobrang ingat-ingat mo ay napupunit pa rin talaga. Ayan, dinahan-dahan ko lang siya dito mga ka-adventure, kaya lang nasugatan tayo. Ayun, punit yung kamay natin dahil wala na talaga. Medyo wasak na yung gloves natin at pumasok sa bato yung lapu-lapu na nahuli natin at nakabitaw. Kaya eto, binalikan natin mga ka-adventure at nahanap din natin siya, kaya nakuha pa rin natin, and good size na ito mga ka-adventure. So solved na dito ang pangkilaw natin, kaya salamat pa rin sa Diyos at kahit pa paano nahuli natin yung lapu-lapu na ito at hindi na rin ito iilap dahil kikilawin na natin ito or sasabawan. So nakakaawa lang kasi sa isda mga ka-adventure, kapag nasugatan mo ay madadala na at hindi na mapapana natin dahil sobrang ilap na kapag oras na nakabitaw na talaga siya. So pagkatapos nito ay nag-unload na tayo at umuwi na dahil medyo matumal talaga at pahirapan yung isda. So hindi siguro kaloob para sa atin yung mga paranain sa araw na ito. Grabe. Ang talang. Uy, ano? Ha? Saan kita sana ang kanto? Wala. Eh mga ka-adventure, pauwi na tayo. Time check. Alas 12 na. Kararating na namin mga ka-adventure. Bali ito lahat. Yung uli namin. Saan mo ng baldi? Lalagyan eh. Nagkadabat-dabat. Hindi ba yung labas? Yeah. Susin mo rin. Hindi lagad-lagad naman sa buhangin ha. Yeah. Tulog siya dito. Oh, okay na. Pwede na yan. Ano dito sila dyan? Yan, isa. Yan yung huli natin mga ka-adventure. Ito yung huli ni Papa. Kasi nakakuha ng putian. Tayo wala. Bulatihin tayo ngayong araw na ito. Hindi natin nakuha yung ano, yung ilak. Ilak. Tangigi. Yan. Huli ko yan. Lapo kay. Yan, huli ko yan. Siyempre akin to. Yan. Yan. Ko yan. Malis ka dyan. Sana all. Libre na ang pang-ulam. Salamat si Jess. Sayang na yung tangigi, hindi natin nakuha kanina. Kaya mga ka-adventure, dito lang tayo sa harap. At ilang oras na naman tayo mamamana. So yan, kasama ko pa rin ulit si Papa. Dalawa pa rin kami mga adventure. So tara, let's G. So kinabukasan ng mga ka-adventure, ito, nag-dive tayo ulit at sumubok na naman dahil kinabukasan ay pauwi na tayo sa Coron. So dito kada dive lang natin mga ka-adventure ay may sumalubong agad sa atin na red sono at mukhang bagong sampa lang ang lapo-lapo na ito mga ka-adventure dahil napaka-curious niya. Kaya binaba na agad natin at hindi natin nakapag-warm up sa mababaw. So medyo na-adapt na rin ang katawan natin na sumisid na malalim. Kaya eto, talagang sinigurado na natin. At ayan, pulang pula talaga mga ka-adventure. Yun o, sapul mga ka-adventure. Ang ganda ng patama natin. So ito na po ang ating unang isda na nahuli sa araw na ito. So ikalawang drop natin sa araw na ito mga ka-adventure. After natin secure yung lapu-lapu ay another lapu-lapu na naman. Kaya lang
pumasok sa bato mga ka-adventure. Sayang hindi natin natira. At makalipas ang isang oras na paglalangoy mga ka-adventure, pumunta na tayo dito sa area kung saan tayo madalas nakakapanan ng samaral at sinubli na natin. At ito nga, may nakita tayo at mabuti na lang nakapitas tayo mga ka-adventure. Ayun no, talagang diskarte na lang talaga kung paano makauli ng isda kapag ganito yung sistema ng dagat mga ka-adventure. Nakadagdag pa tayo at ito na pong ating ikalawang nahuling isda sa araw na ito. At pagkatapos nun, pag-abandon natin, ito ulit, nakadagdag pa tayo mga ka-adventure, kaya lang medyo maliit ito kaysa sa unang napana natin na samaral. At mababaw lang ito mga ka-adventure, nasa 1 meters lang. Yan, so ito po yung pinapasyalan talaga natin kapag medyo matumal yung panain. So pagkatapos natin ma-secure yung samaral mga ka-adventure ay pumunta tayo kay Papa at ito tumira siya ng isang klase ng lapu-lapu na kung tawagin sa amin ay susi. So mahal din ito kapag nahuli mo ng buhay mga ka-adventure. Kaya lang pana yung gamit natin kaya 50-50 kung mahuhuli mo ito ng buhay or syempre madalas talaga ay patay mo itong nakukuha dahil tsambahan lang kapag mapatamaan mo siya sa bandang bibig at makuha mo siya ng buhay. So recovery time na at ito, hindi na talaga natin siya nulungan at gusto ko rin makita kung papaano siya mag-drop at ano yung madalas na ginagawa niya. So yun nga, gaya nga ng training niya sa akin nun, kahit wala pa tayong idea about sa freediving na mga tips ay ito, tama rin ngayon sabi niya, kapag mag-drop ka ng malalim ay dapat dahan-dahan lang talaga at meron kang disiplina sa sarili. Yun yung number 1 na lagi mong panghawakan kapag mamamana ka. Ayan o, malaki na yun mga adventure, nasa 700 grams na o 800 grams, yan malaki na rin. So another dive ulit at this time mga adventure nag-ambush tayo. Iyon no, tayo na naman ang mag-abang ng pwede nating mapana. Ayan, nag-drop lang tayo around 14 meters mga ka-adventure. Yan, medyo malalim-lalim na rin to at dito na naman tayo nagtambay. Yan, tamang masid-masid lang at ilang beses na rin pala ako nakapana ng talakitok sa area na ito. Kaya lang sa pagkakataong ito medyo boring. Ayan, tamang masid-masid lang at tingin-tingin sa paligid dahil marami rin pating dito mga ka-adventure. At pagkatapos nito mga ka-adventure ay nag-decide na kami na umuwi na ni Papa at tama na yun ang ating pamamana at kailangan na rin natin magpahinga dahil babalik-balik na tayo sa Coron at ito po lahat yung nahuli natin sa araw na ito. So goods nito pang dagdag mga ka-adventure. So salamat pa rin sa Diyos at kinabukasan ay umuwi na tayo dahil gaganapin na yung sport fishing competition. Yan. Good morning sa ating lahat mga ka-adventure. Yan, sa mapagpalang umaga sa ating lahat. At syempre magandang araw sa ating lahat. Ayan, yan yung setup natin today. And syempre bago natin umpisan lahat, nandito po pala akong ulit ngayon sa Coron. And ayun, yung activity natin today ay mag-attend tayo ng first international competition
yan nagaganapin dito sa Coron. So papunta na tayo ngayon sa Binyo mga ka-adventure. Ayan, so, andito ako sa Dipulaw sa tinutuluyan ko, kaya tignan natin kung ano yung mga kaganapan sa araw na ito at samahan niyo po ako. Let's go. Lalakad pa tayo sa labasan mga ka-adventure, mga 5 minutes, 6 minutes siguro bago tayo makarating doon. Yan, doon na tayo magkita-kita. Good morning! Yan, nandito na tayo mga ka-adventure. Alawan play diving ni Coach Ali. Yan. Morning po. Morning. Kita na tayo mga ka-adventure. At syempre, ating pangmalakas. Ay! Morning mga ka-adventure. Morning, morning. Ayan. Mamaya na ipakita yung isa. Mamaya na yung isa. Kita na naman kami muli. After 1 year. 1 year. Long time no see, bro. Nice to see you again. Nice to see you again. Ano nang balita? Ganun pa rin. At least nandito tayo na. Kaya nga eh. Kita-kita na naman tayo. Inaantay ko rin kayo kasi sabi nga ni Bro Joy. Salubungin daw kita. Oo. Eh, doon man ako, sisil ko. Hindi ko saan ngayon sila. Magbangka? Hindi pa, punta tayo ngayon doon sa ano. Oo, Sa punta shop na mo. tayo doon. So after masettle ang lahat mga ka-adventure ay ito, papunta na kami sa munisipyo ng Coron at dito natin gaganapin yung unang araw na convention center at dito po iba para po yung mga prizes at yung mga sponsor na in-sponsor. Ayan, shoutout po kay Kababaw TV, kay Sama sa BH at sa iba pa pong mga sponsors. Yan, kay Bro Bontasio from Canada, shoutout, at sa lahat po ng mga participant at organizer na ginanap sa competition na ito. So yun, Idon Coron, shoutout po kay Idol Joy Adventure at sa mga Boracay Spiro at sa lahat-lahat po. Yan, shoutout at maraming salamat dahil nagkaroon ng ganitong activity. Ayan, kay James Dinyola, yung vlogger at pogi ng Coron. Shoutout. Yun, no? So, ito, first time din natin silang ma-meet, kaya medyo masaya din talaga mga ka-adventure at sa kabila ng napakalayo at syempre sa SB na si SB Tornoy, shoutout po. Yung legend ng Boracay. Let's go! Nagkita na naman. Mga poging legenda. Hey! Morning, bro. Hey! Morning. Stay natin ang Boracay Spera, bro. Yun. Bro, Boracay Spera. Oh. Dodoy. Tangigi ha. J Adventure. Makasama mo, bro. Si Kyle, si Otol, Rex. Yan. Bro. Isa mo na yun, Kyle? J Adventure. Ikaw? Ikong? Ikaw, hatid ikaw. Skedon, ang Skedon, si Ali, and si Joy Adventure, yung kumpare ko. Yan. Actually, yung mga yan, medyo kwento ko lang sa inyo, yan hindi na iba sa akin. Saya mga kasama sa isang okasyon. Kasi again, isa sa pagiging Pilipino. Oh, yeah. Rex Montuya! Ang pera naman yan, nakaging baka nakahapon. Ano, rapor pa? So after ng maghapong ganapan ay ito,
kinabukasan mga ka-adventure ay maagang pagagayak at 6:30 ay ipon-ipon na kami sa pinag-usapan na area kung saan kami mag-ipon-ipon. At ito ay ang Nandito na tayo sa Baywalk or IM Coron. Yan kung saan ay isa sa pinapasyalan din mga ka-adventure at dinarayo ng mga turista upang magpasyal. At ayan, Morning bro. ang ganda. Yung Batang kasama natin Espero. sila Batang Espero. Ayan. Dito kami nag-ipon-ipon lahat mga ka-adventure. Sana ang mga patos nila. Morning, morning. Morning bro. Bro, morning bro. Ha? Anong feeds mo? G Adventure. Sino nga yan? Sabi ko. Labas So yun na ang pag-usap-usapan dito mga ka-adventure sa ginanap namin na Mga sport fishing patos. competition ay ang mangyayari tatluhan po. So per group at hindi pwede yung solo dive dahil need talaga ng kabady. At ito na nga, international at local. Bali dalawang grupo po. Kaya tayo, dito lang tayo sa local. And so good luck sa mga international dahil mga mamaw yun mga ka-adventure. Ayan tayo, simple-simple lang at nakijoin lang talaga tayo sa competition na ito. At syempre, mag-enjoy, manalo matalo, mahalaga yung iba na-enjoy natin at na-meet natin yung iba't ibang tao sa iba't ibang sulok ng mundo. Dalawang bangka ang gagamitin. Yun, no? So yun, no? May iba pang panahon mga ka-adventure. Pero goods yan. And dami nating mga kasama dito. Yung iba wala pa. Mamaya pa, pasunod pa lang mga ka-adventure. Morning bro. Good luck. Good luck, good luck. Morning. Good luck. Ito, bakit dito? Assalamualaikum. Morning. Nice to see you again. Tol. Morning. Long time no see, matagal-tagal na rin. Bago na naman. Papunta na kami sa spot mga ka-adventure. Ayun, finally, nandito na tayo sa spot mga ka-adventure. Ay, hindi naman spot, kumbaga dito na kami nag-ipon-ipon kasi dito yung area kung saan mag-usap-usap yung mga local at kung ano yung may rules naman mga ka-adventure. Siyempre, bilang respeto na rin sa tagapangalaga ay kailangan muna mag-usap-usap, and then kung saan yung area na pagdadivan mga ka-adventure. Ayan, nandito na. Yan, nandun sila. So, ihatid tayo. Ito yung sinakyan natin mga ka-adventure. Yan, layo pala ng diwa ng area na ito. Pag ganun pa. So, pero baka sa kabila tayo. O kung ano yung mapag-usapan, kung saan tayo dadrop, antayin lang natin. Ayan. Dito tayo yung mga adventure. Nice, nice. Oh bro, ready na bro? Yes bro. Ready na. Good luck sa ating lahat. Drive safe, mga lods. Sikap kita, hindi rin ako. Agnes aso. Hey! Oh yeah! Good luck. Ready? Dami mga pan. Speak Tagalog. Speak Tagalog. Always. May buntag. Good morning. Salamat sa crimper murag gihatag. Bro. Turn na tayo, bro. Check muna yung mga gears nyo. Kompleto, kompleto. Puntahan mo natin yung mga mamaw, mga ka-adventure. Wait lang.
Hey bro. Good luck. I'm good. Yun si Apo. Yung mga mamo ng si Mama Naay. Okay. Good luck bro. Salud. Good luck. Good luck din. Enjoy ha. Enjoy na lang. Bahala ko ha, basta ma-enjoy. Basta ma-enjoy. Siyempre. Oo. Ang paano ugoyan ay. Ugwa. Minus point. At siyempre yung legendary natin nandito rin. Silent Hunter, baga! Hey! Dala niya rin ang pamalakasan nyo. Saan yung pana mo bro? Yun oh. Panis. Ay, ito. Grabe ang haba. Sa itong dalawa bro? 160, 140. Grabe, puro carbon. Itong 160 carbon. Ito naman, aluminum lang. Ano yan, modified lang to. Grabe. General string gun to ng Rubalin. Galing. Narelga. Mamaw. Talagang pangmalakihan talaga. Galing. At siyempre ang isa rin sa idolo natin. Ian. Tribo Mandaragat. Hey! Sa wakas ngayon makakasama rin natin sa sport fishing activity na ito mga adventure. Legendary. Atin. Doon sa play. Doon sa play. So after ma-briefing at masita lang lahat ay ito, diretso dive na agad tayo mga ka-adventure. So load lang tayo ng pana at pakbaka na mga ka-adventure. Kaya lang sa pagkakataong ito mga ka-adventure ay hindi ko talaga inaasahan dahil nagka-problema tayo. So yung kabilang mata natin ay medyo namamaga kaya wala sa sistema yung pagsisid natin at sobrang iba ng pakiramdam ko ang time na ito. At mabuti na lang mayroon tayong ka-dive body kaya may tumitingin sa atin. So nag-drop lang tayo around 13 meters at dito na tayo nag-warm up at nag-ambush. So dito talaga mga adventure medyo nalilipong ako dahil parang bumukol yung bandang baba ng mata natin. So kung tawagin sa amin ay puliti. Pero hindi siya yung namamaga talaga parang sa bandang baba ng pilik mata. Dito naman sa akin sa loob at ayun parang may nana kaya medyo masakit talaga at kapag naiipit ng mas ay kumikirot. So ito hindi talaga tayo nakapokus pamana. And ganun pa man nagdisiplina lang tayo at bawat ambush ay tamang kalma lang at pakiramdam palagi sa sarili. So dito mga ka-adventure, dalawang ambush natin ay may nakita sana tayong red bass. Kaya lang medyo maliit pa at undersize kaya hindi natin tinira at hindi rin masyadong lumalapit, around 4 meters kaya walang chance na matira natin siya. So sa spear fishing competition po pala mga ka-adventure na ginanap na ito ay mayroong rules. Kailangan po 3 isda lang yung pwede mong panain na hindi bumababa sa 1 kilo. And may points po yun at may kanya-kanyang klase ng isda na depende kung gaano kataas yung points niya. Gaya ng lefty ay 400 points po ata ito kung hindi ako nagkamali. Kailangan lalampas ng 1 kilo kasi kapag hindi lumampas ng 1 kilo ang mangyayari magkakaroon ng deduction, mababawasan ka ng 1,000 points kaya dapat estimated mo yung isda na titirahin mo. Kagaya na lang nito yung sweet lips, alanganin pa yan kaya
pass tayo dyan at hindi na natin yan pinansin mga ka-adventure. At dapat tatlong isda lang bawat variety ng isda. So ito, pass mo muna tayo dyan dahil medyo maliit at alanganin. So dito pala mga ka-adventure sa kompetisyon na ito ay nakaisang kalabit lang talaga tayo. And hindi na ulit tayo tera pa ulit. So dito, drop tayo mga ka-adventure at nakakita tayo ng sweet lips. Ang laki na sana. Nasa kulang-kulang malapit mag 2 kilo ito. Sobrang lapad na, kaya lang hindi pa talaga nagpakuha mga ka-adventure. Sayang talaga. Pwede na sana to. Yan, hinabol ko pa sana siya. At may hangin pa naman tayo konti. Kaya lang dumiretso talaga at hindi na nagpakuha. Pambihira naman. 400 points na sana, naging bato pa. At pag-abante natin sa unahan mga ka-adventure, ito, may nakita tayong 3 pirasong sweet lips at pumasok sa bato. Kaya dali-dali drop na ako. And gusto ko lang po pala i-shoutout yung mga nakasama natin dito na dalawa na, si Bro Fred at si Bro Richard ba yun? Hindi ako nagkakamali. And shoutout po. So pasensya na kung nakalimutan ko, pero medyo malapit yung pangalan eh. And shoutout po sa kanilang dalawa. At dito mga ka-adventure, you know, yung sweet lips sumalabas-labas at inantay sana natin na bumalik ulit at titirahin, kaya lang hindi na ulit lumabas. Ayan, naka-position na sana tayo. Kaso lang wala eh. So paglingon ko sa harapan, merong sweet lips na lumapit at ayun. Finally mga ka-adventure, nakatira tayo 1 pirasong sweet lips at hindi rin na zero sa araw na ito. So okay na, boundary na kahit pa paano. Hindi tayo na zero. Okay na yun mga ka-adventure. Ang mahalaga, na-enjoy lang natin yung pamamana sa araw nito sa kabila ng hindi maganda yung kondisyon natin sa pagkakataong ito. Pero ganun pa man, masaya pa rin tayo dahil kahit pa paano naging parte tayo ng competition na ito. Ayan, malaki na rin po ito at pwede na. So after nito mga ka-adventure ay umuwi na rin kami dahil 4 na oras lang po yung minimum na binigay sa amin. Dapat pagkatapos ng 4 na oras ay nandun na kami at may lapag na namin yung huli namin sa lamesa dahil kapag hindi umabot, mamahinus na kami ng 1,000 points. Bali, ito lang po yung dalawang nahuli namin na may ipresenta sa araw na ito. Yan, shoutout sa dalawa kong kasama. Bali, 3 kami. Ayan, Teammate. so goods na ito at meron na kaming pang-attendance. Ayan. So shoutout din sa mga nakasama natin na local. Ayan, kila James. And sa pagkakataong ito mga ka-adventure ay naka 4th place lang tayo. At hindi tayo pinalad na makapasok sa 3rd place. Kaya ganun pa man, congrats pa rin sa mga nanalo. At syempre sa nag-first. So ayan, maraming salamat sa opportunity na ito dahil syempre isa din tayo sa napabilang na makasali at maka-join sa mga ganitong activity. So bawi na lang tayo sa susunod na competition ulit at sa susunod na pagkakataon baka sakaling pagkalooban o medyo maganda na yung natin katawan. So dito, ayan o, ang lalaki na mahuli nila. Kanino yan? Local. Local. Kanino pangalan? James. Hey James. Pwede ba? Le. Aray. Same team, no? Kay Bugay yan? Wala. Sa local ito. Sa local. Ay,
Nagulat. Same! You win, bro! Same! Akala niya, panalo na eh. Magkaiba yan, magkaiba. Kanino to? 50. Tsaka jump. James. Bugoy! Apo Jukay. Wait. Nakaalamang pa rin tayo bro. Konti. Na bro, ang balita. Oyos lang. Ito, tangilo na naman ako. Flip. Apo Jukay yan, ano? 1 kilo. Sweet lips. Ito, buntik na kawala yan oh. Sayang bro. Buti kumapit pa. Uy, wala. Okay. Almost. Parang nilagay niya ni James ng bato yan. Wala na. Ito ba? Wala. Ang manog na. Kailangan po natin magkaisa na magpa-picture taking muna tayo. Ayan. Paso yung group ng ano na. Hindi ko sa plano na ito panalo. Simula dyan. Simulan nyo nang kumuha ng kanin, mamaya na kayo nang kumuha ng ulam. Para walang lamangan. At least may kanin na kayo. Ganun lang yun eh. Ulam, wala mo nang dadampot ha. Isa! Ay, naligaw. Ano yung karera? Nakasalang na binabanatan. Yan, uwi na mga ka-adventure. Let's G. Let's go. Uwi na. Yan, nandito na tayo mga ka-adventure. Finally. Salamat sa Diyos, success din yung spearfishing activity natin ngayong araw na ito. Yan, uwi na. Kunin mo yung pera? O kunin mo ba hindi? Sige, Jordan mo na lang ibigay. Yun, so that's all for today mga ka-adventure, at hindi ko na rin po talaga ito masyadong pahabain dahil mahaba na. And wala na po muna tayong shoutout. So maraming salamat po sa inyong lahat, at kita-kits po ulit tayo sa ating susunod na adventure. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.